si Inday Sara ng pagkakataong magsalita. Pagpapakulong kay Romualdez, aasahan pa ba natin? O, anong masasabi ni Inday Sara diyan sa pagpapakulong kay Romualdez? Magagalit na naman si ano nito. Magagalit na naman si Auntie Claire nito. Pasok, Inday. Hindi ako nanood ng Sona like last year and wala akong planong basahin ang nilalaman ng Sona o kahit man lang summary dahil I truly believe it is a waste of time. Oh, grabe ka naman, Inday. Grabe ka naman maka-waste of time, which is true naman. Did we waste our time? Oh, kasi sabi ko nga am I gonna watch this bullshit? Itong bullshit ni Bongbong, panonoorin ko ba? Sabi ko, kaya lang trabaho ko yun Siyempre, anchor tayo ng SMNI. Nagko-content tayo, so kailangan natin pakinggan yun. At kailangan natin iparating sa mga Pilipino kung gaano katarantado yung mga pangako niyang bago. So ngayon, ito sinasabi ni Inday, hindi ako nanood, ba't ka manunood? Putang ina, alam ko naman puro kasinungaling yung mga pagsasabihin ng ulol na yan. Kung pwede nga lang sabihin niya, yung tae niya amoy amoy drakar Ganun kasi nungaling si Bongbong, kukuha yun ng tae niya, tapos inanmoy niya, sasabihin niya na amoy yun, amoy pabango. Walang tae mabango. Lahat ng laway paggising mo sa umaga, amoy tae ng pusa yan. Ganun si Bongbong magsinungaling. Pag sinabi ni Bongbong, itong basong itim na ito, ganun siya magsalita. Yung kahit obvious na puti itong baso na to, sasabihin niya itim yan. Itim yan. Ganun. Sasabihin niya, amoy lilabo yung ebak niya. Ganun kasi nungaling yan si Bongbong. Yung umaga, ginagawang gabi ni Bongbong yan. Yung gabi, gagawin niyang umaga. Ganun kasi nungaling yan. Manunood ka pa ba? Oo, kasi kailangan mong makita, kailangan mong i-internalize kung paano ka tinatarantado ginagago ng mga ito. Minsan, tayong mga Pilipino kasi para masagad tayo, kailangan alam mo yun, kailangan yung masaktan tayo ng masaktan para ma-realize natin Minsan ganun tayo mga Pilipino Nasanay tayo sa ganun. 300 plus years tayong 300 plus years tayong kinolonize ng Spain. Nung kinolonize tayo ng Spain, hindi naman tayo, for 300 plus years hindi tayo ginawang mga Spanish. Oo. Sobrang baba ng tingin nila sa mga Pilipino, yung mga colonizers natin, hindi tayo ginawa ng mga Spanish. Marites de Guzman, malapit din ang loob ko sa'yo. Good morning sa San Diego. Mga taga-California, yung mga taga-California, magalante talaga sila, Di ba? California na lang ba talaga sa Amerika ang may mga magagaan ng buhay? Talaga bang mga taghirap ang mga ibang parte ng Amerika? Malupit ang mga taga-California, Mabuhay kayo mga taga-California. Alam niyo pinaka-paborito ko na wine, California. Ngayon nahihilig na kasi ako sa wine. Pinot Noir, mahilig na ako sa wine. Meron kasi akong kausap, napaka-expert niya sa wine. Sabi niya, may Chile wine, merong mga Australian wine, pero para sa akin, sabi niya, the best ang wine ng California. Kaya ngayon, dati pabili lang ako ng bili ng wine, ngayon tinitingnan ko na kung Californian wine. Ewan ko, masarap nga siya, mas masarap di hamak kaysa sa ibang mga wine. Wine gin, sabi ni Lourdes, walang iya na yan. Ininom mo na yung tequila, hindi po tragis, aninan ko yun, dinisplay ko yun, hanggang mamatay ako, nandoon na yun. Hindi ko iniinom yun, galing sa'yo yun Pag galing sa'yo, hindi ko iniinom, pati yung gold bar na binigay mo, yung gold bar na alak na binigay mo, hindi ko rin yun Hindi ko iniinom yun, pang display ko talaga yun. Dologs ako Si Madam Sean, sa Seattle, iba yung mga taga Seattle, mayayaman yan. Hindi sila natutulog dyan kaya nga sleepless in Seattle. Oo, mayayaman yung mga taga Seattle. Oo, diyan sa yung Seattle, malapit diyan sa sa Starbucks. Seattle's best. Tarantado ka talaga. Hindi pa ako nakakarating diyan sa Seattle. Pupunta ako diyan pag nagpunta ako ng Seattle, malapit sa Seattle, Washington ba 'yan? Malapit ba yan sa Washington? Oo, pupunta ako diyan pag nagpunta ako diyan, dalang kita ng manggang hilaw. Sige, diretso. Sa Filipino people. Hindi nyo ba napansin, hindi na-discuss yung 2027 budget? Na mas yun, delikado yun Hindi na-discuss yung 2027 budget. Alam nyo kung bakit nanakawin nila yun? Maganda yun. Nanakawin nila yung 2027 budget. Bakit? Kasi nga yung 2027 budget na yun, mga bossing, kalahating taon na lang. Sila ang Congress at Senate ang mag-aasikaso niyan. Ngayon, hindi nila maasikaso yan dahil dito sa putang inang impeachment na ito, and at the same time, meron pang mga ibang investigasyon. Hindi natin alam na nakawin nila yung 2027 budget na yan, mas mataas daw ng 600 billion yan kaysa nung nakaraang budget. Kasi budget nila yan para sa 2028 election. Nanakawin nila yan. Hindi binanggit yan ni Bongbong doon sa kanyang Sona kasi nanakawin nila yan. Abangan nyo, nanakawin nila yan. Putang ina ninyo Kala ninyo makakalusot kayo sa amin needed talaga sila?
Seattle, Washington, o di ba? Sabi ko sa inyo, sa Washington yung Seattle eh. Na talagang mapunta sa taong bayan? Hindi na-discuss yung 2027 budget. Bakit? Bakit? Yung sinabi niya na mahiya naman kayo, it was a PR stunt na sinali nila yung linya na yon sa speech niya na nag-backfire. Dahil ang katotohanan naman kasi talaga, Dalawang sunod na SONA nag-backfire sa mukha niya. Yung unang SONA nag-backfire sa mukha niya, 5,500 flood control projects ang ating natapos. Boom, baha. Oo. Tapos si Sakura-san, Boss Dada, wait namin pagpunta nyo sa San Francisco. Mayayaman talaga mga taga San Francisco. Idol ko rin po si Lebron. Kaya may mga shoes po ako ng mga Lebron. Ay, bibigyan mo ako ng shoes ng mga Lebron, ha? Oo, ha? Si Lebron taga Philadelphia na, pero okay lang yan. Kahit saan magpunta si Lebron, susundan natin yan. Konti na lang itatagal niyan sa NBA, tangkilikin na natin yan. Parang si Bongbong, ilang taon na lang itatagal niyan. Tangkilikin na natin. Boss di ang Seattle ay Washington State. Oo, alam ko nga. Alam ko yan. Size 12 si Boss D. Oo, size 12. Yung paa tsaka yung ano. Size 12 din yung ano ko. Putragis. Yung medyas. Size 12 yung medyas. Kayo naman kung ano-ano iniisip nyo eh. Siyempre kung malaki sapatos, malaki din ang ano nyan. Malaki din ang medyas. Siyempre, alam ka naman yung medyas ko, size 7. Oo, size 12 din. PR stunt, sumabog sa mukha niya yung 5,500. Tapos sumunod naman, mahiya naman kayo, sumabog na naman sa mukha niya. Ngayon, racket na. Talagang sasabog na, racket na yun, sasabog. Utang inang administrasyon to, puros katarantaduan ang ginagawa talaga sa Pilipinas, ano? ghost projects yung flood control kung hindi man substandard, unfinished or substandard projects. No? Sabi niya, amend the IPIRA law, o RA 9136, pero wala siyang sinabi kung ano ang amendments na gusto niya. Sabi niya, pass the Sariling Kuryente Act. Hindi niya rin sinabi. Solar energy lang ang sinasabi niya doon. Na pati ba naman solar energy mo, gusto pa inspeksyonin ng Meralco. Hindi raw pinanood at wala ring balak basahin ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Productive discussion about politics. So, ang gusto lang, naubos yung oras namin sa kakatanong niya sa estado ng politika sa Pilipinas. Sa panayam kay VP Sara, tinanong din siya kung napanood Diba, ang sarap ng buhay ni Pangulong Duterte ngayon. Dadalawin siya ng mga anak niya. Gigising siya, andiyan na naman yung mga anak niya. Kasi ang dalaw sa alas 12. Dadalaw, alas 12. Sabay na silang kakain yan. Tapos lalabas, alas 3. Lalabas ng alas 3. 3 oras yun eh. Mantakin mo, si Pangulo, gigising yon. Mga alas 9, gigising na siya. Mula alas 9 hanggang alas 12, mag-exercise na yun, maliligo na yun. Tapos lalabas na siya ng kulungan, pupunta na siya sa mga anak niya, kakausapin na niya. Pinag-uusapan nila politika. Sarap ng buhay ni Pangulo doon. Akala niya itong mga makakaliwa, nilagay nila si Pangulo doon, maghihirap yun. Hindi. Mga tanga, masarap ang buhay niya doon. Mga bobo talaga kayo kahit kailan. Kahit kailan, mga bobo talaga kayo. Kung talagang gusto nyo maghirap si Pangulong Duterte, ikinulong nyo sana siya dito sa Pilipinas. Ang baho ng mga kulungan dito, Diyos ko po, nilagay nyo si Pangulo doon, nilayo nyo lang siya sa Pilipinas. Di lang siya makapanchiks, di lang siya makapaggala, di lang niya mamit yung mga banateros. Okay man lang yun. Masahaba ang buhay ni Pangulo doon, kaya nga nauna kayong namamatay eh. Kaya nauuna kayong nangangamatay dahil, putang ina ninyo, bukod sa nakakarma kayo, si Pangulong Duterte, ando doon, ang sarap ng buhay, nakatutok sa kanya ang mga medical staff ng ICC. Mga ulol kayo. So araw-araw nag-uusap sila sa politika. Imagine, sarap. niya ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero ayon sa Vice Presidente, hindi siya nanood at wala rin siyang planong basahin kahit ang buod ng talumpati dahil naniniwala siyang wala itong pakinabang sa mga Pilipino. Hindi ako nanood ng SONA live last year and wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man lang summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people. Sinabi rin ni VP Sara na wag nang umasa ang publiko. Sabi ni Putragis, ang nurse ni PRD Blue Eyes, kaso lalaki din. Hindi, babae. Tsaka maraming Pilipino doon. Ang daming Pinoy doon daw sa loob. Yung mga Pinoy nga sa loob, yun yung nagli-leak ng mga information sa labas eh. Oy, wag kayong maingay ha. Sa loob ako. Tsaka yung mga pulis doon, ang lalaki ng mga pulis doon, di ba, Putragis? Yung mga pulis doon, hanggang balikat lang ako eh. Ang lalaki talaga ng mga tao doon, yung mga pulis doon. Lalapit yun sila sa amin. Tapos sasabihin nila, oy, yung masama pakiramdam ng tatay nyo doon sa loob. Malungkot, hindi nagsasalita masyado. As in, sinasabi nila, yung mga taga-loob ng mga taga-ICC, mga bantay doon, ng mga lesbo, sinasabi nila sa labas. Kaya nga nung nakaraan, na nandoon kami sa Europe, lumapit ako doon sa may pulis. Sabi niya sa akin, yung tatay nyo tinakbo sa ospital kanina. Ha? Tinakbo sa ospital? Hindi mo sinasabi ni Inday. Hindi, kaya malungkot si Inday. Nakita nyo ba yung English to. English, dumungo nga yung ilong ko eh. Sabi nung pulis Do you see why your vice president is not happy? Is not accommodating all the questions because she's bothered. Because his father, or her father,
went out to ICC and had a checkup outside. Yes, had a checkup outside. Because inside, there is a clinic. But the clinic inside is not equipped for those checkups. That's why he went out to a big hospital and had himself checked. Ganon, ang galing. Ang galing mag-English, di ba? Barok. Sabi ko, really? Yes, that's why your vice president is a little sad because of that news. But everything is under control. He's back in his jail, in his jail cell, and he's doing great. But he just went out for check-up. Mga ganun siya. Utang ng hirap. Dapat Tagalog. Hindi nga, hindi nyo mararamdaman kung ano pinag-usapan namin. Di marunong mag-Tagalog, mga Dutch yun eh. Kayo talaga. O na makukulong si dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang miyembro ng Kamara na umano'y nasasangkot sa flood control scandal. Ayon sa kanya, katulad lamang umano ito ng mga naunang pangako ng Pangulo na hindi naman natupad. Gaya ng pangakong may makukulong bago matapos ang nakaraang taon at ang 20 pesos na kada kilo ng bigas. Di ba yan din yung sinabi niya last year, bago mag-December may makukulong na. So meron bang makulong? Wala. Bago mag-Christmas? Wala. So huwag niyo na i-expect na makulong niyang dating speaker o mga members sa House of Representatives. Huwag niyong balik na lang tayo sa 20 pesos ang bigas. Doon tayo sa 20 ang bigas. Tinupad ba hindi? May makukulong before Christmas. Tinupad ba? Wala. So bakit? Di ba? Bakit pa kayo maniniwala kay Bongbong? Wala naman tinupad diyang ulol na yan. Alam mo, tinupad lang yan araw-araw. Yung bisyo niya. Walang ibang tinutupad yan kundi yung pangangailangan nila at pangangailangan ng mga mahal niya sa buhay. Pero yung pangangailangan ng mga Pilipino, walang tinupad dyan. Puta, kayang isa-isahin ng Banateros at ni Inday Sara kung ano yung mga ipinangako sa atin yan na hindi niya tinupad. Walang pinangako tinupad diyang ulol na yan. Kayo naniniwala ng Tinawag din ni VP Sara na PR stunt ang naging pahayag ni Marcos sa SONA na mahiya naman kayo na tumutukoy umano sa mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Wala naman siya napakulong sa flood control scandal eh. At saka, yung sinabi niya na mahiya naman kayo, it was a PR stunt na sinali nila yung linya na yon sa speech niya na nag-backfire. Dahil ang katotohanan naman kasi talaga, ghost projects yung flood control kung hindi man substandard, unfinished or substandard projects. No? Gate pa ni VP Sara, sinabi lamang ito ng Pangulo upang mailayo ang kanyang sarili sa usapin ng katiwalian sa flood control projects, lalo pat siya ang lumagda sa pambansang budget. Sinasabi niya na lang yan ngayon na parang ako yung nagsabi ng mahiya naman kayo para mailayo niya yung sarili niya doon sa flood control scandal. Unfortunately, hindi niya pwedeng gawin na ilayo niya yung sarili niya doon sa korupsyon sa flood control scandal kasi siya yung pumirma ng budget. Ayan ang maganda dyan. Yung itong nagbibigay ng ganitong statement si Inday Sara is an indication that when she's president, when she become president, uubusin niya talaga lahi nitong mga Marcos na ito. Hindi sa pamamagitan ng isang ng isang John Wick ha. Uubusin niya ang lahi ng mga ito sa pamamagitan ng isang investigasyon patungkol sa pagnanakaw ng mga demonyo. Mauubos yan, putang ina, makita nyo. Oo, yung threat ni Inday Sara, ha? Yung threat ni Inday Sara na patayin mo sila. Hindi yung threat sa buhay nila, threat yun sa kalayaan nila. Ang ibig sabihin nun, patayin mo ang pagiging malaya nila. Ganun. Ikukulong ni Inday to. The fact na nagsasalita si Inday na si Bongbong ang may kasalanan yan. Pipirmahan mo ng presidente yan. Hindi tayo tanga. Mayor ako. Ang mayor parang presidente. May budget ang city council. Pipirmahan ko yan para may sakatuparan niyang budget na yan. Kung anuman ang proyekto ng council, kung anuman ang proyekto ng mga departamento ng LGU, may pirma yan, approval ng mayor. At kapag sumablay yan, ang sisisihin dyan dapat, mayor. Oo, ganun din ang pagiging presidente on a larger scale nga lang. Roses 585558 dyan sa Japan. Maraming salamat sa iyo ha, mabuhay ka. On a large scale lang yung pagiging presidente, yung pagiging mayor ng isang syudad ay parang presidente ka din. So alam ni Inday Sara yan. And the fact that Inday Sara is telling us this, ibig sabihin, when she becomes president, talagang hahantingin niya yung mga yan. Kaya ngayon, putsang inasigurado ko, kaya nga si Lisa Marcos nakaganon na lang eh. Nakaslouch na sa kanyang upuan doon sa SONA. Kasi alam niya, parang silang may taning sa buhay. Alam mo yun, para silang tao na may cancer na alam nila anytime soon, mamamatay sila. Oo, dahil doon sa cancer nila. Yung cancer nila, alam mo kung sino? Si Inday Sara at mga Duterte. Yun ang cancer ng mga magnanakaw sa Pilipinas. Alam nila, anytime soon, tinatry nila na i-chemotherapy eh. Si Inday Sara out of their system. Tinatry nila si Inday Sara na i-radiation, i-shockwave, i-chemotherapy. Tinatry nila natanggal, ipa-opera si Inday Sara para matanggal sa sistema nila. Si Inday Sara ang cyst.
Si Inday Sara ang cancer sa sistema netong mga magnanakaw sa gobyerno, particularly itong pamilya ng mga kawatan na ito dyan sa Malacanang. Si Inday ang cancer nila ngayon kahit na anong lahat ng atake ginawa na nila, ininjectionan nila, nagkaroon na ng incision, tinanggal na, bumalik pa rin. Oh, so si Inday ang kanilang cancer, hindi nila matanggal-tanggal. At alam nila na terminal na sila. Terminal cancer na yung kanilang nararanasan ngayon because of Inday Sara, because Inday Sara becoming the president of the Philippines is inevitable. Ibig sabihin, hindi na yan mapipigilan. Nasa guhit ng palad na ni Inday Sara yan. Mananalo na sana siyang presidente noong 2022 eh. Kaya lang sabi ng Diyos, Inday Sara, pag ginawa kitang presidente, i-impeach ka nila eh. Pag ginawa kitang presidente, Inday Sara, i-impeach ka nila ang vice president mo si Bongbong, magiging presidente si Bongbong ng mas mahabang panahon. After 3 years, pwede ka na ma-impeach eh. So after 3 years, si Bongbong Marcos ang magiging presidente. Pag na-impeach ka, 9 years siyang magiging presidente. Yung 6 years nga lang, halos mamatay-matay na yung mga Pilipino, gagawin pang 9 years. Kaya hindi kita gagawin presidente ngayon. Gagawin kong maging ang mga Pilipino mabuksan ng isipan na dapat wala ng Marcos na manalo. Iahalal natin si Marcos, ilalagay natin siya dyan to fail para malaman ng mga taong bayan na consistent ang mga Marcos sa kanilang role sa mundo. Alam mo ba ang role ng mga Marcos sa mundo? Maging kawatan. Yun lang ang kanilang yan lang ang kanilang role sa mundo, maging magnanakaw. So kapag naging yan, ngayon, kaya ginawa niyang vice president lang si Inday Sara. Huwag kayong magalit kay Inday Sara. Everything happens for a reason and there's always a reason for everything. Si Inday Sara, magiging presidente ka sa 2028. Sigurado ako, lahat ng mga magnanakaw dito, lumabas. May listahan na ng mga congressman na magnanakaw. May listahan na rin ng mga senador na magnanakaw. Nakita na rin natin yung magnanakaw sa flood control. So, meron na ngayon target si Inday Sara sa 2028. These people, ito na ngayon yung kanyang tatrabawin. Ito ang problema ng Pilipinas. Kung si Inday Sara ang cancer ng mga magnanakaw sa Pilipinas, yung cancer ng Pilipinas, may listahan na si Inday. Yan yung mga pumirma sa impeachment niya, yan yung mga nasa Quadcom, yan yung mga nasa impeachment prosecution ngayon. Yung mga inilagay ni Bongbong sa posisyon na hindi dumaan sa Committee on Appointments, lahat yan, mga kawatan yan. Dizzy Domingo, salamat sa'yo. Lahat yan, cancer ng Pilipinas yan. Si Inday Sara yung doktor na magtatanggal ng cancer na yan sa Pilipinas para maging healthy tayo ulit. Diba? Galing-galing, tayo lang ang ganyan mag-vlog. Mga nanonood dito ng mga basher, matuto kayo. Ganito, sabihan nyo yung mga vlogger, yung mga malalagkit, mga pangit at mga mababantot. Sabihan nyo sila na, panoorin nyo si Boss Dada para malaman nyo kung paano mag-vlog. Impromptu, ang tawag dito, spontaneous lang. Walang binabasa, walang script. Talagang organic na reaction lang. Ganyan mag-vlog, hindi yung putsang inang yan, mumurahin si Inday, mumurahin si ganito, tapos wala namang maigawang analogy. Dahil mga inutil manood kayo Ayon kay VP Sara, hindi maikakaila ng Pangulo ang pananagutan sa Manoy Flood Control Anomaly dahil siya ang lumagda sa budget kahit alam niya umano ang mga insertion dito. Sinabi rin niya na ito ang isa sa mga naging batayan ng impeachment complaint na isinampa laban sa kanya noon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubio. Diba? Saan ka? Gala kayo, hindi nyo kaya si Inday Sara. Hindi niya makakayanan si Inday Sara. So sabi ni Inday, wala na yan. So the fact na sinasabi ni Inday lahat ng ito, mga corruption, si Marcos yan, ibig sabihin, when Inday Sara wins sa 2028, hahabulin niya lahat yan. At lahat itong mga vlogger ni Bongbong na mga patay gutom na nakakatanggap ng pa-10,000. Tangina ninyo. Ang tatagal nyo nang nagbablog. Ang tagal nyo na nagbablog sa mga Marcos, 4 na taon na. Puta, patay gutom pa rin kayo. Patay gutom pa rin kayo. May hirap pa rin kayo. Mantakin mo kami, nagbablog kami para sa mga Duterte, wala kami natatanggap diyan kahit pisong duling. Pero kita nyo, dahil nandito kami sa tama, dahil nakapanig kami sa tama, nakapanig kami sa SMNI, nakapanig kami sa tama, sa mga maayos na tao sa gobyerno, nakapanig kami sa mga Duterte na mga matitino. Tingnan mo, blessed kami. Blessed kami. Bakit? Nasa tama ka kasi kapag kayong kumikita ka, di ba, nag-vlog ako, halimbawa ako, sabi ko nga sa inyo, maraming offer man sa amin, mag-vlog kami sa side ni Bongbong. Kapag nag-vlog ang Banatero sa side ni Bongbong, kami pinakamagaling na vlogger dyan. Ang tatalino namin Hindi kami matatalino academically, technically, hindi kami equipped doon, pero matalino kami. Yung boses namin, boses ng taong bayan Kung mag-vlog kami sa side ni Bongbong, putya kaya namin pabanguin si Bongbong, magmumukha siyang bagong ligo kahit kakaligo lang niya. Ay, mali pala. Kahit hindi siya naliligo, magmumukha siyang bagong ligo. Raquel Tahores. Maraming salamat sa inyo sa Hong Kong Ganun kami kagagaling. Ba't hindi kami nandoon? Bagamat may mga bayaran doon, ang laki ng ino-offer sa amin doon. Ang pangit papakain mo sa pamilya mo galing sa nakaw. Ipapakain mo sa mga pambibili mo ng gamit mo galing sa pera ng taong bayan. Papayag ganun. Wala ka ng kaluluwa nun. Kita mo. Kita mo kami. Kita mo kami ngayon.
Pag kumakain kami sa mga restaurant, masasarap. Ang sarap pag ipakita ng pagkain mong masarap. Bakit? Alam mo, galing yun sa paghihirap mo eh. Galing yun sa iyong pagpupunyagi, hindi yun galing sa pagnanakaw na ibinabayad sa iyo ng mga politiko. Hindi ba? O kahapon nga ininggit ko yung mga ano ko sa Facebook. Ininggit ko yung mga patay gutom kong mga basher. Sabi ko mga basher. O eto na naman ako, gagasta na naman ako. O kasi meron akong isang laruan na sasakyan eh. O yung laruan ko na sasakyan na yon, gusto ko lang siyang pagandahin ng pagandahin. Unti-unti, pinapaganda ko siya hanggang siya na yung magiging pinakamagandang sasakyan sa buong mundo. Oo, so set up ko siya. Medyo mahal yun eh. Kaya ako nag-iipon-ipon ako. Pag nakaipon ako, ikinakabit ko sa kanya. Mahal yung ginastos ko kahapon. Nagpa-lift ako. Nagpalagay ako ng mahal na gulong, ng mahal na rims. Pinapogi ko siya. Pinalagyan ko siya ng mga ilaw na kumukutitap dahil malapit na magpasko. Oh, so pinost ko yun kasi nga proud ako na yung pinambibili ko doon galing sa maayos eh. Galing sa paghihirap, hindi galing sa magnanakaw. Ang hirap nun, yung katulad ng mga vlogger nila na dating mga patay gutom, mga magbubuti. Tapos biglang may mga hawak na mga makakapal na pera. Saan galing yan? O galing yan doon sa galing yan doon sa nakaw. Eh yung mga pinambibili natin ng mamahalin mga gamit, pambili natin ng mga ganitong mga gamit, galing yan lahat sa kabutihan. Hindi galing sa mga bayad na mga magnanakaw sa gobyerno. May pinagtatanggol ba tayo magnanakaw? Wala naman. Pag nagtanggol mo sila, pinagtanggol mo sila, pinagtanggol mo sila Tulpo, pinagtanggol mo sila Lacson, pinagtanggol mo si Tito Soto, pinagtanggol mo si Bongbong, si Romualdez. Putang ina, magnanakaw ka na rin, no? Wala man tayo pinagtatanggol na ganyan. O, hindi ba? So tayo, nag-spend tayo because alam natin na yung ini-spend natin at finiflex natin, kaya natin finiflex para pumutok ang ulo nila eh. Kasi tanggap sila ng tanggap mula sa pagnanakaw, hindi umuunlad ang mga buhay nila. Bakit? Galing sa kasamaan eh. Pero ang natatanggap mo, konti lang. Galing sa pagmamahal ng mga subscriber mo. Galing sa views sa YouTube mo, pinaghirapan mo. Ang sarap gastusin kasi galing sa pawis mo, hindi galing sa pawis ng iba. Mga walang hiya kayo. Di ba? Oh, magkano ginastos ko kahapon? Mas mahal pa kaysa sa buhay nila. Ngayon gigil na gigil sila. Ganun talaga. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, we are blessed. Blessed kami, hindi sa dami ng pera, pero blessed kami dahil maraming nagmamahal sa amin. Pag tiningnan mo yung mga comment section ng mga posts namin, puros mga totoong tao yan. At pare-parehas kami ng iniisip. Tinatangkilik kami ng tao, nagpapapicture ang mga tao sa amin pag nagkikita-kita kami. Hindi kami minumura katulad ni Claire Castro. Diba? O ganun yun. Mga kupal. O manood lang kayo dyan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama
Sa